Pasalampak na binaba ni Dino ang dalang sako ng bigas nang makitang may humintong sasakyan malapit sa kanyang kinaroroonan. Bihirang may mapadaang sasakyan sa kanilang lugar dahil malayo na yun sa kabahayan at kalsada. Nagkubli si Dino sa talahiban nang biglang bumukas ang pinto ng sasakyan at pilit na pinabababa ng dalawang armadong kalalakihan ang tatlong lalaking nakapiring ang mga mata. Pinaluhod ng mga biktima at tinutukan ng baril ang kanilang mga ulo. Ganun na lamang ang pagmamakaawa ng mga biktima, ngunit hindi man lamang pinakinggan ang kanilang panaghoy. Ilang beses na kayong binigyan ng palugit ni boss, ngunit ang tigas ng mga bungo nyo. Ayan tuloy, buhay nyo ang kapalit sa inyong mga utang. Ilang sandali pa'y sunod-sunod na putok ang pinakawalan ng mga armadong kalalakihan. Ang mga balay bumaon sa katawan ng mga biktima, kung kaya't humandusay ang mga ito sa damuhan. May silencer ang mga baril ng mga armado, kaya't walang nakarinig sa kanilang ginawang pagpatay bukod kay Dino. Napatampal si Dino sa kanyang bibig dahil sa hindi makapaniwala sa nasaksihan. Tila naman hidambu niyang katawan dahil sa takot, sakaling makita siya ng mga armadong lalaki at madamay pa sa krimen. Nakatakip ng itim na maskara ang mga mukha ng mga ito, kaya't hindi niya ito nakilala. Maya-maya'y biglang iniluwa ng kotse ang isang tao. Nadagdagan ang pangangatog ng katawan ni Dino nang biglang tumambad sa kanyang mga balintataw ang kakaibang itsura nito. Mabalasik ang mukha. Ang balat nito'y kulubot at lumalaylay. Nakausli rin ang matatalim nitong ngipin na siyang nakadagdag sa nakakatakot nitong anyo. Dali-dali nitong tinungo ang kinaroroonan ng mga bangkay at walang pagdadalawang isip na winakwak ang tiyan ng mga ito at nilantakan ng mga laman loob. Kailangan ko na makalis dito bago pa ako makita ng mga lalaki at ng aswang na yan. Dahan-dahang lumakad si Dino palayo mula sa kanyang pinagkukublihan. Ngunit nandilat ng kanyang mga mata nang lumikha ng ingay ang malilit na sanga na kanyang naapakan. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib nang marinig ang tinig ng lalaki. May tao! Hanapin nyo! Dali! Pigil hiningang patuloy na tinatanaw ni Dino ang mga armadong kalalakihan at ang aswang na abalang kumakain ng laman loob. Tumakbo siya ng mabilis nang makita niyang papalapit sa kanyang kinaroroonan ang armadong lalaki. Iniwan niya ang sako ng bigas na pinabili sa kanya ng tiyahin at inunang iligtas ang sarili. Patay ako nito kay tiya. Ngunit kapag naabutan naman ako ng mga lalaki at ng aswang na yun, siguradong paglalamayan din ako bukas. Naririnig ni Dino ang sunod-sunod na pinakawalang putok ng mga salarin. Ang ibang mga balay bumabaon pa sa mga kahoy. Madalas na tinatapunan ng mga bangkay ng mga sinalvage ang lugar na yon sapagkat wala masyadong dumadaan at malayo ang mga kabahayan. Madalas ay may natatagpo ang chinap-chap na bangkay na nakasilid sa sako roon. Lumabas ka na! Huwag kang matakot! Mga kaibigan mo kami! Pilit na sinisiksik ni Dino ang sarili sa likod ng puno upang hindi makita ng taong naghahanap sa kanya. Subalit laking gulat niya nang biglang natamaan ng bala ang kanyang braso. Dahilan na napasigaw siya sa sakit. Tumakbo siyang muli habang sapo-sapo ang sugatang braso. Sino ang mga taong yun? Bakit sila pumapatay? Diyos ko po, tulungan niyo po ako. Ayoko pang mamatay. Umahangos na nagpatuloy sa pagtakbo si Dino sa loob ng gubat nang biglang may malinaw na liwanag na nagmumula sa flashlight. Tumakbo siyang muli upang humingi ng tulong sa mga taong yun. Manong, tulungan niyo po ako. May mga taong humahabol po sa akin. May aswang po silang kasama. Namilog ang mga mata ni Dino nang biglang umisi ang dalawang lalaki sa kanyang harapan.
lumabas ang matatalim na mga ngipin ng mga ito na ikinatakot ng binata. Aswang din kayo? Maawa po kayo sa akin. Wala akong kasalanan sa inyo. Noon wala. Ngunit ngayon, meron na. Dahil sa pagiging tsismoso mo. Hindi ko sila sadya na makita mangyayari. Maawa na kayo sa akin. Pangako wala po akong pagsasabihan. Anong kakala mo sa amin, ututo? Malas mo lang, bata. Kaya pagpasensya mo, na dito na lamang nagtatapos ang iyong buhay. Itinutok ng lalaki ang baril sa ulo ni Dino. Napapikit ang binata at hinintay na lamang ang nalalapit niyang kamatayan. Ngunit biglang bumagsak ang lalaki sa damuhan at tumatalsik pa ang dugo, dulot ng mga matindi nitong sugat sa leeg. Bumangon ka na riyan, bago pa tayo maabutan ng kanyang mga kasamahan. Iminulat ng binata ang kanyang mga mata at tumambad sa kanyang paningin ang dalagitang may bitbit ng mahabang patalim at sibat. Maraming salamat sa tulong mo. Ano ba ang pangalan mo? Mamaya ka nang magtanong. Sumunod ka na lang sa akin. Umaaligid lang sa paligid ng mga kasamahan ng hayop na yan. Alam mo ba kung sino sila? At bakit sila pumapas lang? Sa pagkakaalam ko mga aswang sila. Wari ko'y miyembro din sila ng kulto. Itanong na lang natin mamaya kay Kapuring. Manatili ka na muna sa aming lugar. Batid kong pinaghahanap ka na ng mga taong yun. Lalo na napaslang ko ang dalawa sa mga kasamahan nila. Aakalain nila na ikaw may kagagawan nun. Tsak na maghuhurmintado na naman si Tia. Dahil hindi ako makakauwi ng bahay, dala yung pinakuha niyang bigas. Pag binalas ka nga naman, napadaan lang Madadamay pa sa kasama ng mga tao at aswang. Huwag kang mag-alala, Manong. Hindi naman masasayang ang bigas mo. Kinuha na ni Buyong. Palinga-linga si Dino sa paligid sa takot na sundan ng mga armadong kalalakihan at aswang. Hinihingal na siya sa paglalakbay sa kabundukan. Ngunit ang dalagitang kanyang kasama ay tila hindi nakararamdam ng pagod. Malayo pa ba tayo, Neng? Sumasakit na ang pa ako sa kalalakad Malapit na lamang po. Mga 30 minutos na lamang bago tayo makarating sa tribo. Naku, malapit na ba yun? Halos lumawit na ang dila ko sa kalalakad hindi pa tayo nakakarating sa ating patutunguhan. Kung gusto mo, bumalik ka sa pinanggalingan mo para hindi ka mapagod. Iyon nga lang, baka lapain ka naman ng mga aswang. Maya-maya'y nakasulubong nila si Buyong bitbit ang sako ng bigas. Wala nang nagawa ang binata kundi ang sumama na lamang sa magkapatid. Kabilang si Isay sa tribo ng Teduray na naninirahan sa Timog Kanlurang Mindanao. Kabilang sila sa pangkat na tinatawag na Eteurotor na naninirahan sa bundok. Ang Eteudogot ay tawag sa mga Teduray na nakatira malapit sa dagat. Eteutera ang nakatira malapit sa ilog Tirana. At Eteu-Ufi sa mga Teduray naman na nakatira sa iba't ibang lugar ng Upi. Ang mga Teduray ay nahahati sa Muslim at Kristiyano. Ang mga naninirahan naman sa bundok ay nanatili sa tradisyonal na pamamaraan. Ang kanilang kabuhayan ay pagsasaka, pangangalap ng produktong kagubatan, pangangaso, paghahabi ng basket at sikat sa kanilang nikhang sining. Gayunpaman, ang kanilang tribo ay nakikipag-agawan sa lupain ng bawat pangkat. Malapit na po tayo, Manong. Ayun na pong bahay namin. Batid kong labis ang iyong pagod, kaya't makakapagpahinga ka na. Kailangan din gamutin ang iyong sugat. Ako nga pala si Dino. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Isay. Iyan naman ang kapatid kong si Buyong. Paano mo napatay ang mga aswang na lalaking yun? Paano mo sila nakayanan? Dahil dito sa mga sandata, sanay na po kami makipaglaban. Sa katulad naming mga katutubo, laki kami sa kabundukan. Kaya sanay kami makasagupan ng iba't ibang klase ng hayop, maging ng mga aswang. Salamat uli sa pagsigip niyo sa aking buhay. Kung hindi kayo dumating, tiyak na naubos na ako ng mga aswang na yun. Naunang pumasok ng kubo si Buyong
bitbit ang sako ng bigas. Agad niya yung inilapag sa sahig na pinagtaka ng kanyang ama. Sumunod sina Isay at ang binatang si Dino na sapu ang sugatang braso nito. Sumama ka sa akin, Manong. Pupunta tayo kay Kapuring upang magamot niya yung sugat mo at matanggal ang bala na bumaon dyan. Tumango ang binata at sumunod sa dalagita. Ilang sandali pa'y hinawi ni Isay ang kurtina na tumatakip sa isang silid. Kapuring, may kasama po akong nangangailangan ng tulong niyo. Napaawang ng bibig si Dino nang humarap ang babaeng tinatawag na Kapuring. Ang buong akala niya ay isang matandang babae, ang manggagamot na bukang bibig ng dalagita. Ngunit napamangha ang binata sa angking kagandahan nitong taglay. Kayumanggi ang balat nito. May mahabang buhok at kaakit-akit ang angking ganda. Magandang gabi sa iyo, magandang binibini. Ako po pala si Dino. Siniko siya ni Isaya dahil sa napatulala na ito habang nakatitig sa manggagamot. Maya-maya'y nanumbalik ang kanyang diwa at lumapit kay Kapuringa na patuloy na humahanga sa kagandahan nito. Hindi mo naman sinabi na ganito pala kaganda si Kapuring. Sus, ipagamot mo na nga yung braso mo. Baka ma-infection pa yan at ikamatay mo pa. Ayos lang mamatay sa piling ng isang magandang dilag. Bahala ka na nga riyan. Magsasaing pa kami ni Buyong. Salamat din pala sa bigas, Manong. Sa wakas, makakakain din kami ulit ng kanin. Uy, dadali ko pa yun sa bahay ni Tia. Wag na. Amin na lamang to. Kabayaran sa pagsagip namin sa iyong buhay. Umiling-iling na lamang ang binata sa tugon ng dalagita. Maya-maya'y sinenyasan siya ni Kapuring na umupo sa tabi nito. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya may pagkakaila na nagkagusto siya sa isang babae sa unang pagkakataon. Tahimik lamang si Kapuring habang nililinis ang kanyang sugat. Napatitig ang dalagang manggagamot sa kanya na siyang sanhi ng pamumula ng kanyang pisngi. Tahimik na tinatapalan ng dahon ni Kapuring ang kanyang sugat. Ilang sandali pa ay kumuha ito ng maliit na metal na pang-ipit at marahang dinukot ang balang bumaon sa kanyang braso. Tiisin mo na lamang ang sakit hanggang matanggal ko ang bumaong bala. Pigil hiningang tiniis ni Dino ang kirot. Kinagat niya ang kwelo ng kanyang damit dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Ilang sandali pa ay narinig niya ang tunog ng balang inilagay sa stainless na palanggana. Huminga siya ng malalim at napatingin sa kanyang sugat. Ayan, natanggal ko na, Ginoo. Tinapalan ng dinikdik na halamang gamot upang maghilom ang sugat. Nalalanghap pa ng binatang hininga ng dalaga dahil nagkalapit ang kanilang mga mukha. Malakas na napasigaw si Dino ng diina ng manggagamot ang nilalapat niyang halamang gamot sa binata. Aray! Dahan-dahan naman po. Maganda ka naman talaga eh. O siya, maaari ka nang lumabas ng silid. Tapos ko nang gamutin ang sugat mo. Sige, salamat. Gusto mo bang samahan ako sa labas upang makapag-usap tayo? Marami pa akong gagawin. Lumabas ka na. Wala akong panahon makipag-usap lalo na sa walang kwentang bagay. Sige, salamat uli, Kapuring. Lumabas ng silid si Dino. Ngunit bagya siyang napahinto sa labas ng silid at hinawi ang kurtinang nakatakip doon. Sinilip niya kung ano ang ginagawa nito at naaninaw niya na nagdarasal ang dalaga habang nakaharap sa altar. Bahagyang napahinto si Kapuring sa kanyang pananambitan at napalingon sa binata. Ang sabi ko makakalabas ka na. Bakit nariyan ka pa? Naaabala mo lang ang aking pagdarasal. Sabi ko nga aalis na ako eh. Sige, paalam sa'yo magandang binibini. Kapuring ang itawag mo sa akin. Hindi yung kung ano-ano.
Tumango ang binata at sinunod ang kagustuhan ng dalagang manggagamot. Napapangiti si Isay habang nakatingin sa kinaroroonan ng binata. Luto na ang sinaing. Kumain ka na muna rito. Batid kong nagugutom ka na rin. Hayaan mo na si Kapuring sa kanyang pagdarasal. Wari ko, may gusto ka kay Kapuring. Para malaman mo hindi ka nag-iisa. Kaso nga lang, walang sino man ang nakabihag ng puso ni Kapuring. Bakit hindi mo sinabi sa akin na dalaga pala si Kapuring? Akala ko matanda na kagaya ng mga nakasanayan kong manggagamot. Nasurpresa ka, no? Nakatatandaan naming kapatid si Kapuring. Siya ang nagmana na kakayang taglay ni Apo Diway na aming lola. Kaya siya ang pinakamalakas at maalam na manggagamot dito sa aming tribo. Ngayon lamang ako nakatagpo ng manggagamot na kasing ganda niya. Kumain ka na. Gutom lang po yan. Huwag mo nang pangarapin na magugustuhan ka ni Kapuring. Ilang araw na natili si Dino sa tribo na pinamumunuan ni Kapuring. Napag-alaman niya sa magkakapatid na ang aswang at ang mga kalalakyang gustong pumatay sa kanya ay ang mga tinatawag na mangalok na aswang. Madalas ang uri nito ay kumakain ng mga bangkay sa mga sementeryo. Bagamat ang kanilang nakasagupa ay ang mga mangalok na aswang na nanggaling sa grupo ng kulto. Isa sa katutubo na madalas na napapagawi sa bayan ang nagsabi, nakasapi ng mga ngalok na aswang ang siyang namumuno sa nalaman nitong pasugalan. Nagpapahiram umano mga ito ng malaking halaga ng salapi sa mga taong lulong sa bisyo. Kung hindi makakabayad sa kanilang itinakdang araw, ay buhay umano ng mga ito ang kapalit. Marami na sa mga teduray ang namumuhay sa modernong paraan. Ngunit ang mga katulad ni Kapuring na naninirahan sa kabundukan ay patuloy na namumuhay sa tradisyonal na paraan. Naniniwala sila sa animismo, isang paniniwala sa espiritu at Diyos ng kalikasan. Ito ay isang paniniwala na nagsasabing merong puwersang hindi materyal na nagpapakilos sa kapaligiran. Sinasabi rin dito na may kanya-kanya o may angking kaluluwa ang mga bagay. Bukod dito, isa itong paniniwala sa kapangyarihan at lakas ng kaluluwa. Sa araw ng Biyernes at Martes ay malakas ang kapangyarihan ng manggagamot. Isinasagawa niya ang pagdarasal sa tahimik na lugar, kung saan siya humihingi ng proteksyon at gabay sa mga espiritu ng kalikasan. Napamangha si Dino nang makitang iba't ibang sandata na pagmamayari ng mga kaibigang katutubo. Tulad na lamang sa palaging daladala ni Isay na nakasukbis sa tagiliran nito. Ang sandatang Chris na maihahalin tulad sa isang samurai na pasigsag ang talas at matalim din ang bandang dulo nito. Matalim na bolo naman ang palaging dala ni Buyong. Grabe naman. Ang bata niyo pa ngunit palagi na kayong may bitbit na patalim. Ginagamit namin to laban sa mababangis na mga hayop sa gubat. Pangkuha ng pagkain at higit sa lahat, iligtas ang sarili mula sa kapahamakan at mga kaaway. Nakikita mo ba ang malaking peklat sa mukha ko? Nagagawa niya ng aswang na aming nakasagupan ni Ama habang kami ay papauwi galing bayan. Kawangis ng aswang na humabol sa'yo. Dahil sa sibat at bolo na dala ko, nasugatan ko rin siya. Kaya't hindi niya ako napatay. Likas sa aming mga katutubo na may dalang sandata sa tuwing naglalakbay. Kaya naman pala. Nakakatakot naman kasi dito sa gubat eh. Kahit saan ka lumingon, parang bigla na lamang may susulpot na kalaban. Payapa ba sa lugar niyo, Manong? Hindi rin. Umaga pa lamang maririnig mo ng talak ng tiya ko. Kaya mas gugustuhin ko manatili na muna rito. Kahit papano nakakatulog ako na maayos. Inampun si Dino ng kanyang tiyahin nung siya'y 6 na taong gulang pa lamang. Sapagkat hindi na sila kayang buhay ng kanilang mga magulang dahil sa kahirapan ng buhay. 9 silang magkakapatid at pang-5 siya. Sakitin si Dino kaya't kinuha siya ng tiyahin upang maipagamot. Nang gumaling ay pinag-aral siya nito. Ngunit ang kapalit naman ay ang pagsisilbi niya na wari isang katulong kontratuhin, hindi isang kapamilya.
Naaninaw ng binata na maagang nagising si Isay at naghahanda ng mga halamang gamot sa basket. Saan ka pupunta? Hindi pa nga lubusang sumisikat ang araw oh. Sasama ako kay Kapuring sa kabilang baryo upang manggamot. Ah, talaga ba? Maaari bang sumama? Malayo yun kesa sa nilakad natin. Baka di mo kakayanin. Abay, kaya ko yun. Naku, sanay ako sa lakaran. O sige, dalhin mo na tong basket. At may kukunin pa akong ibang sangkap. Ilang araw nang namamalagi si Dino sa tribo. Ngunit hindi pa rin niya nakakausap ng masinsinan si Kapuring. Batid niyang tinamaan siya sa dalaga. Ngunit hindi niya kayang ipagtapat ang kanyang damdamin. Napatulala siya nang mapansin na lumabas ng dampa si Kapuring. Sa dinami-dami ng mga kababaihang kanyang nakilala, ay sa katutubong dalaga pa siya umibig. Manong, tila lumuha na yung mga mata mo sa katititig kay Kapuring. Abay ko nakatutunaw lamang ang titig. Tiyak natunaw na yung kapatid ko. Ano bang dadali natin, Buyong? Hindi ko lamang lubos maiisip na ganyan kaganda ang manggagamot ninyo dito sa bundok. Umiibig ka na ba kay Kapuring? Ilang araw ka pa lamang dito sa aming tribo ah. Ha? Humahanga lamang ako sa kanya. At saka, wala namang masama ron ah. Nagsimulang maglakbay sina Kapuring at ang dalawang kapatid kasama ang binatang si Dino. Sanay ang mga ito sa lakaran ng nakayapak na hindi man lamang nakaramdam ng hapdi sa kanilang mga talampakan. Napapangiti si Kapuring dahil batid niyang nanibago ang binata sa paglalakbay sa masikot na kabundukan. Nakasuot ito ng tsinelas, ngunit siya pa itong nahihirapan. Ayos ka lang ba, Ginoo? Tila napapagod ka na. Sige, magpahinga na muna tayo at kumain na rin. Ayos lang naman ako, magandang binibini. Nanibago lang ako sa lugar na ating nilalakbay. Matarik at masikot ang daan eh. Tila nahirapan ka na sa suot mong tsinelas. Hubarin mo kaya yan sa gayon ay makalakad ka ng maayos. Hayaan mo siya, Isay, kung saan siya komportable. Itutulad mo pa siya sa atin na puro kalyo na itong ating mga talampakan. Susubukan ko. Pasensya na kayo ha. Sanay lamang ako sa mga gawaing bahay, sa babuyan at saka pagsasaka. Ngunit hindi sa malayong paglalakbay katulad nito. Batid ni Dino na malayo na ang lugar na kanyang pinaroroonan mula sa baryo na kanilang tinitirhan. Dahil sa kanyang pagtaka sa mga armadong kalalakihan, ay napadpad siya sa kabundukan. Bagamat ang pangyayaring yun ay nagdulot sa kanya ng positibong pananaw. Dahil napalayo siya sa mga taong sanhi ng kanyang paghihirap. Mahirap man ang pamumuhay sa kabundukan, ngunit nagkaroon siya ng kapanatagan at kaginhawaan dahil sa taus-pusong pagtanggap sa kanya ng mga katutubo. Wala siyang naririnig na bulyaw sa tuwing gigising siya sa umaga, sakaling hindi nagagawa kaagad ang ipinag-uutos sa kanya. Bagamat mapanganib man ang kabundukan, dahil sa mababangis na hayop at aswang na maaaring makasagupa, mas pinili niyang manatili roon kasama ang mga estrangherong ginagalang ang kanyang pagkatao. Malapit na tayo, Manong. Nakikita mo ba ang mga kubong yun? Doon tayo paroroon. Kaunting tiis na lamang po. Huwag kang mag-alala. Kaya ko pa naman maglakad eh. Hindi pa naman ako nalulumpo. Natawa si Dino sa kanyang sinabi. Hindi niya lubos maisip na mahigit 2 oras yung nilalakbay na magkakapatid upang makapanggamot lamang sa mga kapwa katutubo. 2 beses sa isang linggo. Maraming kabataan ang sumalubong sa kanila. Napansin niya ang isang dalagita. Sa hinuha niya ay nasa 14 hanggang 16 na taong gulang pa lamang ito. May bitbit na 2 taong gulang na bata at nagdadalang tao. Ang babata pa nilang nakapag-asawa. Kung nag-iibigan naman at nagkasunduan ng 2 partido, wala namang pong problema. Sana ganun lamang kadali ang buhay. Ngunit kinakailangan pa nilang makapag-aral. Sa mga katulad po namin na malayo sa paaralan, tumatanda na lamang po na hindi nakapag-aral. Hindi naman imposibleng mangarap at makapag-aral eh.
Sana ganun nga lamang po kadali, Manong. Gusto ko rin pong pumasok sa eskwela. Kaso nga lang ang layo ng paaralan. Natigil ang kanilang pag-uusap nang sinalubong sila ng matandang babae. Humihikbi ito habang humihingi ng tulong na gamutin ang kanyang anak. Lumulobo ang tiyan nito at wari niya pinaglaruan ng masamang engkanto. Tumana po kayo. Nandito kami upang gamutin ang iyong anak. Oh, Buyong, halina kayo. Tama na yung kulitan niyo sa mga bata. Naaliw ang mga katutubong mga bata kay Dino, kaya't nagpakarga ito sa kanya. Maging sa kanyang likod ay nakasabit dahil nanibago sa kanilang bisita. Mamaya na tayo maglaro mga bata ha. Dadalhin ko lamang tong basket kay Kapuring. Tumango ang mga batang lalaki at binitiwan ang kanilang bisita. Agad na sumunod na pumasok si Dino sa maliit na dampa. Bumungad sa kanyang paningin ang binatilyong lalaki na halos nangingitim na ang bibig nito. Pinahira ng dinasalang langis ni Kapuring ang katawan ng binatilyo. Maya-maya'y pinainom niya ito ng maligamgam na tubig. Pinirapiraso niya ang luyang dilaw at inilapat sa noo ng binatilyo at marahan niyong inihipan. Ilang sandali dinikdik niya ang luyang dilaw at inilapat sa tiyan ng binatilyo at bumulong ng orasyon. Maya-maya'y sumuka ng itim na likido ang binata na may kasamang maliliit na mga insekto. Pinahiran muli ni Kapuring ng langis ang tiyan ng binatilyo na may katas ng dinikdik na luyang dilaw. Paulit-ulit na sumuka ang binatilyo hanggang sa mailabas niya ang lahat ng itim na likido mula sa kanyang tiyan. Pinainom siya muli ni Kapuring ng maligamgam na tubig na pinaglagaan ng luyang dilaw. Unti-unting umaliwalas ang itsura ng katutubong binata. Pinaglaruan siya ng engkantong kanyang nagambala sa gubat. Ipahid niyo itong langis sa kanyang katawan na aking binasbasan bago sumapit ang dilim sa loob ng 3 araw. Sa gayon ay tuluyan na siyang gumaling. Laking pasasalamat ang mga katutubo sa tulong ni Kapuring. Marami ring nagpahilot sa kanya, lalo na ang mga bata, maging ang mga buntis ay kanyang sinuri. Hindi kaagad nakabalik na kabilang bundok ang manggagamot at ang mga kasamahan nito. Dahil humihilab ang tiyan ng katutubong si Lori. Anumang oras ay iluluwalan nito ang panganay nilang anak. Masayang naghahapunan ng mga katutubo kasama si Dino. Napatigil sila sa pagkain ng tinawag sila ni Erion dahil manganganak na ang asawa nito. Dali-daling pumunta si Kapuring at Isay sa bahay ng mag-asawa. Nadatnan nilang nakahiga si Lori habang sapo ang tiyan. Pumutok na rin ang kanyang panubigan kaya't lalabas na ang sanggol. Tinulungan ni Isay ang kapatid sa pagpapanak sa katutubong teduray. Tanging lampara nagsisilbi nilang liwanag sa madilim na gabi. Bahagyang napatigil si Kapuring sa kanyang ginagawa. Magbantay kayo sapagkat may negatibong puwersa akong nararamdaman na umaaligid sa paligid. Batid ko ngang sanggol ang pakay nito. Halika, Manong. Magbantay tayo ron. Maging ako'y nakaramdam ng mga yabag sa paligid. Nagbantay sa labas ng bahay sina Dino at Buyong. Habang si Erion ay hindi mapakaling pabalik-balik sa paglalakad dahil sa pag-aalala sa kanyang asawa at magiging anak. Napahinto ito sa paglalakad nang masipat ng kanyang paningin na may 2 taong nagkukubli sa mga talahib. Sumenyas ito kina Buyong at Dino, kaya tumingin ang dalawa sa itinuturo nito. Naninaw ni Buyong na nakaupo ang 2 tao habang nagkukubli sa mga talahib. Dahan-dahan nilang tinungo ang kinaroroonan ng mga ito. Naminog ang mga mata ni Buyong nang makumpirmang mga aswang yun. Dahil habang lumalapit siya sa mga ito, ay tumitindi ang mabahong amoy na maihahalin tulad sa dumi ng manok. Sumenya si Buyong sa 2 kasama
upang hulihin nila ang mga ito. Ngunit laking gulat niya nang bigla na lamang lumabas mula sa talahibang isang mangalok na aswang at mabangis siya nitong hinablot. Napasigaw si Buyong kaya tumakbo patungo sa kanyang kinaroroonan ng dalawang kasama. Hindi makapaniwala si Dino nang tumambad muli ng malapitan sa kanyang paningin ang mangalok na aswang na kanyang kinatatakutan. Nanumbalik muli ang kanyang takot kaya't naisipan niyang tumakbo. Subalit nang makita niya si Buyong na sinasakal ng mangalok na aswang, ay nanaig ang kanyang kagustuhang tulungan ang kaibigan. Naalala niyang sibat na kanyang hawak, kaya't hinambalos niya yon sa mangalok na aswang. Inambahan niyang tusukin ang aswang. Subalit nang lumingon ito sa kanya ay nagulat siya at bigla siyang natumba. Binitiwan ng mangalok na aswang si Buyong at nabaling ang atensyon nito kay Dino. Lumayo kayo sa akin! Itutusok ko tong sibat hanggang sa bumaon sa kalangala mo. Sige ka! Nanginginig ang kamay habang itinututok ni Dino ang pinatulis na sibat sa aswang. Habol hininga si Buyong dahil sa higpit ng pagkakasakal sa kanya. Napangisip ang mangalok na aswang habang nakatayo sa harapan ng binata. Ibinuka nito ang bunganga at inilabas ang dila. Wari isa yung ahas habang humahaba patungo sa binata. Ngunit biglang namilog ang mga mata ng mangalok na aswang. Unti-unting tumulo ang malapot na dugo mula sa noo nito nang biglang may bumaon na bulod o ang tinatawag na palaso. Bumulagta ito sa damuhan hanggang sa unti-unting binawian ng buhay. Nakatakas ang isang mangalok na aswang. Batid kong asawa at anak ko ang pakay nun. Inalalayan ni Erion na makabangon ang dalawa. Sa ikalawang pagkakataon ay nakaligtas muli si Dino mula sa aswang na sumalakay sa kanila. Matuto ka na makipaglaban, kaibigan. Dito sa kabundukan ay marami kang maiengkwentro. Kaya't pag-aralan mong gamitin ang mga sandata. Muntik na naman ako dun. Salamat sa iyo, Erion. Ang lakas na makal ng aswang na to. Mabutit na patay mo siya. Malakas na sinipa-sipa ni Buyong ang napatay nilang mangalok na aswang. Batid nilang marami pa ang mga ito na umaaligid lamang sa kabundukan. Bumalik sila sa kubo. Ngunit napansin nila si Isay na nakikipagpambuno sa isang mangalok na aswang sa labas ng kubo. Dali-dali nilang tinungo ang kubo upang tulungan si Isay. Hawak nito ang patalim habang ang isang kamay naman nito ay may hawak na buntot pagi na siyang hinahampas nito sa kalabang aswang. Sige, lumapit ka pa. Hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Akala mo ba'y makukuha mo ang sanggol? Hindi kita pahihintulutan na makalapit sa kanila. Nagpalinga-linga ang mangalok na aswang nang naramdaman na may papalapit na mga tao sa kanyang likuran. Sa punito ang dumurugong leeg, dulot ng hiwa ng patalim ni Isay. Matuloy nitong tumakbo palayo na sawi sa kanilang ninanais na makuha ang sanggol. Patuloy pa ring inalalayan ni Kapuring si Lori upang mailabas nito ang sanggol sa sinapupunan nito. Nakikita ko na ang ulo ng anak mo. Isang iri pa at may lalabas mo na siya. Ilang sandali pa'y narinig na ang iyak ng sanggol na siyang bumasag sa katahimikan ng gabi. Napangiti si Erion at agad na pumasok ng kubo. Isang lalaking sanggol ang iniluwal ng kanyang asawa. Malusog ang bata, ngunit si Lori ay patuloy na dinudugo. Parami ng parami ang dugong lumalabas sa babae, kaya't nabahala si Kapuring. Isay, maglaga ka ng halamang gamot upang maibsan ang pagdurugo ni Lori. Agad na sinunod ni Isay ang pinag-uutos ng kapatid. Habang si Dino at Buyong ay patuloy na nakabantay sa labas ng kubo, sakaling bumalik muli ang mangalok na aswang. Kumuha ng halamang dawak-dawak si Isay mula sa basket at nilaga niya yon. Ang dahon at bulaklak ng halamang dawak-dawak ay nakatutulong sa pagpapababa ng pagdurugo at sakit ng tiyan.
Agad na pinainom ni Isay kay Lori ang tsaang ginawa mula sa halamang gamot. Ilang sandali pa ay unti-unting naging mabuti ang pakiramdam ng ginanga. Naiiyak itong hinawakan ng sanggol. Mabuti na lamang malakas ang loob mo, Lori. Gustong angkinin ng mga aswang ang iyong anak, kaya't nahirapan kang iluwal ito. Binigyan ng dinasalang langis ni Kapuring ang ginanga upang ipahid sa sanggol. Sa gayon ay layuan ito ng masasamang nilalanga. Nakatakas ang isang aswang, ngunit batid kong nasugatan ko siya. Wala talagang kadala-dala ang mga aswang na yun. Marami na silang namamatay, ngunit patuloy pa rin sila ng bibiktima. Kaya't pag-ibayuhin ninyo ang pag-iensayo gamit ang mga sandata. Maging alerto at handaan ng oras, sapagkat hindi natin batid kung kailan sila sasalakay. Nabaling ang tingin nito kay Dino at may iniabot itong patalim sa binata. Yaman din lamang nandito ka sa aming tribo. Kinakailangan mo ang binasbasang sandatang to upang iligtas ang iyong sarili, maging ang iyong mga kasamahan mula sa kapahamakan. Magpaturo ka kay Buyong at Isay kung paano gumamit ng mga sandata. Hindi pwedeng lalampa-lampa ka sa kabundukan. Sige po, Kapuring. Mag-iensayo po ako. Lumaki ang binata na hindi marunong lumaban. Kaya't ganoon na lamang siya kung utus-utusan ng kanyang mga pinsana. Madalas ay nababatukan pa siya ng mga ito at nabubuliawan. Ngunit dahil sa patpati ng kanyang katawan ay hindi na lamang siya nakikipagtalo pa, sapagkat batid niyang kawawa siya kung bubugbugin ang mga ito. Kinabukasan ay nagimbal ang mga katribo nang matagpuan ang walang buhay na mga alok na aswang na napatay ni Erion. Malayo-layo ang mga kabahayan sa kabundukan, kaya't hindi na nakahingi pa ng tulong ang lalaki sa kanila. Hating gabi na rin nung mangyari ang pagsalakay ng mga aswang, kaya't mahimbing na rin natutulog ang mga ito. Agad na inilibing ni Erion ang napatay na mga alok na aswang sa hukay. Marami bang mga aswang dito sa kabundukan? Oo, hindi lang aswang ang kalaban namin. Maging ang mga taong gustong umagaw sa lupaing sinasakahan. Alam mo, Manong, parang nakalimutan na kami ng gobyerno. Siguro dahil sa layo na rin ng aming tirahan. Gusto rin namin makapag-aral kagaya ng iba. Ngunit mailap sa amin ang edukasyon dahil wala ng gurong napapadpad sa aming lugar. Nung merong gurong napapagawi rito, 2 beses sa isang buwan siya pumapanhik ng bundok. Ngunit isang araw, natagpuan siyang patay sa ilog. Labis ang pagdadalamhati noon ng tribo. Sino pumatay sa kanya? Ayon sa sabi-sabi, marahil na tiyempuhan siya ng aswang dahil sa wakwak ang laman loob niya. 3 araw na natili si Kapuring at ang mga kasamahan nito sa kabilang bundok. Bago sila bumalik sa kanilang tinitirhan, ay pinagsabihin niya mga kapwa katutubo na mag-ingat at maging handa sa mga aswang na kanilang kalaban. Habang naglalakbay, napadaan sila sa sementeryo na nooy may inililibing na katutubo. Lumapit si Kapuring sa kapamilya nito at kinausap. Ayon sa mga magulang ng bata, ay biglaan ang pagkamatay ng kanilang anak. Masigla pa itong nakikipaglaro, ngunit ang sumapit ang dilim ay inapoy ito ng lagnat. Hindi nagtagal ay binawian ito ng buhay. Dinasala ni Kapuring ang puntod ng bata at agad na nagpaalam sa kapamilya ng nasawi. Naging marahas ang mga kampon ng kadiliman. Kaya humingi kayo ng gabay sa anitong nagbibigay ng proteksyon sa atin. Nagsilabasan na naman ang mga masasamang nilalang. Dahilan ng pagkakasakit ng ating mga katribo. Walang humpay na pagsalakay ng mga aswang na yun sa mga katutubo. Nalalapit na ang kabilugan ng buwan. Kaya't nagsasagawa ang mga ito ng ritual upang mas lalong lumakas ang kanilang kapangyarihan. Kaya siguro sunod-sunod ring patayan ang nababalita sa bayan at natatagpuan sa liblib na daan patungo sa aming baryo. Maging sa bayan ay maraming aswang na nakikihalubilo sa mga tao. Sa gayon ay mapapadali ang kanilang pagdanais na makapambiktima. Ilang araw ang lumipas. Sa tulong ni Isay at Buyong, ay paunti-unting natutunang gamitin ni Dino ang mga sandata.
nakasasabay na siya sa mga ito sa tuwing may sasalakay sa kanila na mababangis na hayop. Ang binata na ang nakikipaglaban sa mga baboy ramo sa tuwing nangunguha sila ng pagkain sa loob ng gubat. Muntik na akong malapa ng isang to. Mabuti na lang, maliksi ko siyang natusok ng busog. Masarap sanang ihawin to eh. Kaso hindi naman kayo kumakain nito dahil sa paniniwala nyo. Maalam ka na sa paggamit ng busog, Manong ah. Abay magpakitang gilas ka kay Kapuring. Baka mabuksan mo ang natutulog niyang damdamin. Alam mo, may pagkakomedyante ka rin bata ka. Lay na nga kayo upang mailibing na natin to. Para hindi maging sanhi ng sakit. Ang baboy ramo at ibang hayop sa loob ng gubat ay tinatawag na tabo, na ang ibig sabihin ay sagrado. Dahil sa paniniwala nila sa animismo, kaya't bawal itong patayin. Maliban na lamang kung magdudulot ito ng panganib sa kanilang buhay, kaya maaari nila itong pasalangin. Napapikit si Dino nang may maapakan siyang dumi. Batid niyang hindi yun pagmamayari ng hayop, kundi galing sa tao. Putik, pag minamalas ka nga naman oh. Sa dinami-dami ng maaapakan, ang napakabahong bagay pa na ito. Kaya kayo nagkakasakit eh. Dahil kung saan lamang kayo dumudumi na nagiging sanhi ng mikrobyo. Tignan mo kasi ang dinadaanan mo. Matapos nilang maghanap ng pagkain, ay agad silang umuwi sa kanilang tinitirhan. Nag-umpisang maghukay si Dino upang gawin niyang palikuran. Nagpatulong siya sa ibang mga katutubong naroon upang matapos nila ng maaga. Inutusan rin niyang kumuha ng dahon ng nyog ang mga ito upang gawing dingding at bubong. Tanghali na nilang natapos ang palikuran. O ayan, simula ngayon, diyan na kayo magpapasabog sa tuwing nakakaramdam kayo ng tawag ng kalikasan. Anong tawag ng kalikasan? Diyan ba kami magdarasal? Hindi, diyan kayo dudumi, pambira ka talaga. Sa gayon, hindi napakalat-kalat yung mga ipot nyo. Makakatulong din yan para hindi kayo magkasakit. Namangha si Kapuring sa ideya ng binata. Kaya't maging ang ibang katutubo ay gumawa rin ng palikuran kagaya ng isinagawa ng binata. Sa paraang yun ay naging madalang ang pagkakasakit ng mga katutubo, lalo na ng mga bata. Maging sa pagsusulat at pagbabasa ay mistulang naging guro nila si Dino. Kaya't napalapit ang loob ng mga katutubo sa kanya. Lumabas ng bahay si Kapuring habang kinukwentuhan ni Dino ang mga batang katutubo tungkol sa paaralan na kanyang pinasukan. Gamit ang maliit na kahoy ay sinusulat niya ang mga letra sa lupa upang turuan ng mga bata sa pagsusulat. Kahit papano'y may matutunan sila dahil siya ipinagkait sa kanila ang karapatang makapag-aral. Maraming salamat sa iyo, Ginoo. Maraming natutunan ng mga bata sa iyo. Naging isa kang mabuting modelo sa kanila. Ako nga po dapat na magpasalamat eh. Dahil sa inyo, naranasan ko mamuhay ng payapa. Salat man sa pera o material na bagay, ngunit busog naman po sa pagmamahal. Naging masaya po ako sa bawat araw na pananatili ko po rito. Sa di kalayuan, ay tanaw nilang dalawa si Buyong na humahango sa pagtakbo patungo sa kanilang kinaroroonan. Kapuring, hinukay po ang puntod sa sementeryo. Natagpuan pong nagkandalasog-lasog ang bangkay ng batang biktima na ating nadaanan noong isang linggo. Marami pa talagang natitirang mga aswang sa kabundukan. Nasaan na ang bahagi ng katawan ng bangkay? Inilibing na lamang muli ng kanyang mga magulang. Nadagdagan ang paghihinagpis ng mga magulang ng bata nang madatna ng kalunos-lunos na sinapit ng bangkay ng kanilang anak. Animoy na simot na ang laman loob at tanging kalansay na nagkalat sa paligid ang natira sa hinukay na puntod. Sumama si Dino kay Buyong patungo sa bayan upang magbenta ng basket na ginawa ng mga katutubong teduray. Napahinto sila sa paglalakad nang maninaw na may dalawang ahas na naglalaban sa daan. Manong, huminto ka muna saglit. Nakikita mo bang dalawang ahas na naglalaban? Ayon sa kwento ng nakatatanda, may dalang mutsyang batong isa sa dalawang ahas na yan na inihagis at pagmamayari ng engkantada. Kung sinong magwawagi, siya ang magtatangan ng mutya. Maaari nating makuha rin yun.
Nagkubli sila sa puno at minasda ng 2 ahas na naglalaban. Ilang sandali na aninaw nila na nakagat ng 1 ahas ang kalaban nito sa leeg, kung kaya't umalis ito at gumapang patungo sa kahoy na malapit sa kanila. Naaninaw nilang kinagat ng natalong ahas ang balat ng puno. Ang tawag sa parang yon sa libro ng mga babaylan o manggagamot ay atramis ng ahas, kung sa pangkaraniwang tawag lamang ay poot ng ahas. Ang punong kahoy na kinagat ng natalong ahas ay maaaring kunin sapagkat maraming benepisyo ito sa panggagamot. Matapos na kinagat ng natalong ahas ang puno, ay umalis din ito kaagad. Gumapang ito patungo sa damuhan. Pinagmasdang mabuti ni Dino ang nagwaging ahas. Naaninaw ng binata na nasa bunganga nito ang pulang mutyang bato. Gusto niyang kunin yun, ngunit sadyang mapanganib, sapagkat ang ahas na yon ay siyang maghahari sa lahat ng ahas na naroon sa kabundukan. Hari ng mga ahas na siyang tagapagbantay ng mutyang bato. Sana naman ibigay mo sa akin ang mutya. Para sa ganun, makatulong ako sa mga taong nangangailangan. Talamak na ang kasamaan na siyang kumikitil ang buhay ng mga inosenteng katutubo at mga taong walang kalaban-laban sa puwersa ng kadiliman. Sana ipagkaloob mo sa akin ang mutya. Animoy narinig ng ahas na may tangan ng mutyang bato ang daing ng binata. Bahagya itong napalingon sa kanyang kinaroroonan. Maging si Dino'y nagulat nang magtama ang kanilang paningin. Gumapang ang ahas papalapit sa binata. Tiimbagang lamang nakatayo si Dino at tinutunghayan ang gagawin ng ahas. Pansamantala itong tumigil sa kanyang harapan at iniluwa ang mutya mula sa bibig nito. Ilang sandali tumango ito kay Dino at iniwan ang mutyang bato sa harapan ng binata. Hinatid ng tingin ni Dino ang ahas na siyang nagbigay sa kanya ng mutya. Pumasok ito sa kasukalan hanggang sa mawala na ito sa kanyang paningin. Agad na dinampot ni Dino ang pulang bato na kusang ibinigay sa kanya ng ahas. Nakita siya ni Buyong. Matapos itong putulin ang kahoy kung saan kumagat ang natalong ahas, ay dinala niya yon at lumapit sa kaibigan. Naku Manong, napakaswerte mo. Dahil ikaw ang napili ng gabay na makapagtangan ng mutyang bato na yan. Alam mo ba na maswerte yan sa negosyo, pangontra sa masasamang nilalang, baram, kulam, kilkig at iba pang dulot ng itim na kapangyarihan. Balutin mo ng itim na tela at pabasbasan mo kay Kapuring. Sa gayon, lumakas sa kapangyarihan nitong taglay. Naway matulungan tayo ng mutyang to upang magapi ng masasamang nilalang na siyang nagdudulot ng paghihirap ng mga tao. Agad na inilagay ni Dino ang mutyang bato sa kanyang bulsa at nagpatuloy na silang maglakbay patungong bayan. Bitbit ang mga basket na kanilang ititinda. Pagdating ng bayan ay agad na inilapag ni Buyong ang mga basket sa gilid ng kalsada. Marami-rami din silang dala. Tanghali pa lamang ay kalahati na sa kanilang paninda ang nabibili. Abay, maswerte tayo ngayon Mauubos pa natin to bago sumapit ang dilim. Baya-maya'y may humintong sasakyan sa tapat ng kanilang pwesto. Bumaba ang isang babae at lumakad patungo sa kanila. Mababanag ang pagkamangha sa mukha nito, kaya't binili niya ang natitirang basket na paninda ni Buyong. Walang pagsidla ng tuwa ang binatilyo, kaya't tinulungan nila ni Dino ang driver upang dalhin ang mga pinamiling basket ng Ale sa kotse nito. Ayon sa Ale, ay kakailanganin niya yun upang ipamigay sa kanyang mga kaibigan na paglalagyan ng mga produkto nilang mangga. Matibay po ang basket na gawa namin. Maraming salamat po ma'am sa pagpakyaw sa aming paninda. Maging si Dino ay labis ang tuwa nang maubos ng maaga ang kanilang paninda. Ilang sandali ang masayang mukha ay napalitan ng pangamba. Napansin ng binata ang pinsan na lumalakad malapit sa kanilang pwesto, kaya't kagad siyang tumalikod
at tinupi ang sako na kanilang nilalatagan ng mga paninda. Naririnig niyang nag-uusap ang lalaki at ang pinsang si Joshua. Nang hihiram itong muli ng salapi. Hindi na niya natapos na pakinggan ang pag-uusap ng mga kalalakihan sapagkat bumuhos ang ulan. Paglingon niya ay umalis na ang pinsan at ang kausap nitong lalaki. Kaya pala sa tuwing mainit ang ulo ng gunggong na yun ay natatalo sa pustahan. Tapos sa akin pa ibubunto ng galit. Pailing-iling na tugon ng binata sa sarili. Ilang sandali hinikayat siya ni Buyong upang bumili ng pagkain na dadali nila pabalik ng bundok. Bibili rin tayo ng sabon. Ilang linggo na akong nakatira sa kabundukan. Tanging buhos lamang ng tubig ang ginagawa ko. Makakatulong ang sabon ipanghugas sa mga sugat para makaiwas din sa anumang sakit na makukuha sa mga mikrobyo at bakterya. Bumili rin ng sardinas si Dino. Ilang sandali ay narinig niya ang boses ng tiyahin kaya't agad niyang inakay si Buyong palabas ng palengke. Oh, ba't ka nagmamadali? Ayos na tong sardinas at sabon. Narinig ko kasi yung boses ng demonyita kong tiyahin eh. Tiyak patay ako pag nakita ako nun. Umuwi ang magkaibigan sa bundok. Nasanay na rin si Dino sa mahabang lakaran. Ngunit sa pagkakataong yun ay hindi siya nakaramdam ng pagod. Tila nakalaklak siya ng 10 tasang kape dahil gising na gising ang kanyang diwa. Pagdating nila ng kubo ay agad niyang ipinakita kay Kapuring ang mutyang bato na ibinigay ng ahas sa kanya. Napakapalad mo sapagkat bihira lamang sa mga taong binibigyan ng ganitong mutya. Gamitin mo to sa kabutihan. Huwag abusuin ng kapangyarihan nitong taglay. Sa gayon ay gabayan ka ng engkantadong gabay. Agad na pinatakan ng langis ni Kapuring ang mutyang bato at binalot ng itim na tela bago ibinigay sa binata. Itago mo to. Huwag mong ipakita at ipahawak kahit kanino upang manatili ang kapangyarihan nitong taglay. Maraming salamat po, Kapuring. Makakaasa po kayong gagamitin ko ang mutyang ito sa kabutihan. Napalingon ang binata nang may pumasok sa silid ni Kapuring. Bit-bit ni Isay ang lata ng sardinas. Manong, bakit wala pong ulong isda sa loob ng lata? Saan yun napunta? Wala naman talagang ulong sardinas eh. Maaari na yung kainin. Ganun ba? Akala ko kasi nagkamali lamang naglagay nito dito. Paano kaya nila nailagay sa loob ng latang mga isda? Pinaikot-ikot pa ng dalagita ang lata ng sardinas dahil sa kuryosidad. Unang beses nilang makakain ng isdang nasa lata, kung kaya't gano'n na lamang ang pagkalito at pagkamangha ng mga bata. Lumabas ng silid si Dino at pinaliwanag kina Buyong at Isay na may pabrika na gumagawa ng sardinas at kung bakit nakalagay sa lata ang mga isda. May preservatibo silang inilagay na sangkap upang hindi mapanis kagad ang sardinas. Ngayon lamang ako nakakain nito. Ang sarap pala. At saka napakahiwaga kung paano nakapasok ang mga isda sa lata. Napangiti si Dino dahil sarap na sarap ang mga katutubo sa sardinas. Samantalang yun ang palaging inuulam niya sa bahay ng kanyang tiyahin. Animoy matutubuan na siya ng kaliskis dahil sa araw-araw na ang kinakain ay sardinas. Ngunit sa mga katutubong katulad ni na Isay at Buyong na namulat sa simpleng buhay, lahat ng maihahain sa hapag ay kanilang binibigyan ng halaga. Kapuring, halina po kayo. Tikman niyo po tong sardinas. Masarap po. O sige, tawagin niyo na si Ama upang makapaghapunan na tayo. Unang beses na naging espesyal ang ulam na sardinas kay Dino, sapagkat yun ang madalas niyang kainin sa tuwing hindi siya binibigyan ng pagkain ng kanyang tiya o tinitipid siya nito. Gaya ng kasabihan, anumang inihahain sa hapag ay nagiging espesyal kung kasama ang buong pamilyang nagsasalo-salo sa pagkain na puno ng pagmamahalan. Sa tribo ng mga katutubo,
Naramdaman ni Dino ang pagpapahalaga sa kanya na maihahalin tulad niya sa ulam nilang sardinas. Kapag nakabenta muli tayo ng marami, bumili ulit tayo nito, Manong. Nako, mauumay ka rin kapag inaraw-araw mo ang sardinas sa pagkain. Alam mo namang bihira lamang kami nakakain ng pagkain katulad nun. Sige, bibili tayo ng marami kapag nagkapera tayo muli. Ngunit huwag araw-arawin, hindi maganda sa kalusugan at saka mauumay ka rin. Madalas nang sumama si Dino kina Isay at Buyong sa pagtitinda ng basket sa bayan. Narinig ni Dino ang balita tungkol sa talamak na patayan. Ang mga bangkay ay natatagpuan sa liblib na lugar o di kaya mga kapirasong bahagi ng katawan ang iniiwan sa talahiban. Kahit saan man tayo magpunta, hindi pa rin natatapos ang kasamaan ng mga tao. Dulot yan ng kasakiman. Naikwento ng katabing tindero kay Dino ang tungkol sa mga taong nawawala na nanulong sa sugal kagaya ng sabong. Naging mainit ang balita na yon dahil sa sunod-sunod na pagkawala ng mga tao. Ngunit walang sino man ang nakakaalam kung sino ang dumukot sa mga ito. Marami na rin nakikita ang binata na nakapaskil sa mga poste na missing. Marahil kagagawa niyo ng grupo ng kalalakihan ng muntik na akong mapatay. Maaring sila ang pasimuno ng mga pasugalan. Sambit ng binata sa kanyang isipan. Ilang sandali nakita niyang muli ang pinsana at may kausap itong dalawang lalaki. Napansin niya na si Joshua pa ang naghihikayat sa mga ito upang maglaro sa pasugalan. Maliit lamang ang puhunan, ngunit malaki ang balik na panalo ang makukuha nila. Isang stratehiya ng sugal, papanalunin ka sa umpisa hanggang sa malulung ka at mabaon sa utang. Sinundan niya ang pinsana at nakikita niyang may sinisingil itong tao at binayaran siya ng malaking halaga. Matindi ang kanyang hinala na may ginagawa itong hindi kaaya-aya. Manong, saan ka pa pumunta? Kanina ka pa namin hinihintay ni Isay. Alam mo, Buyong, matindi ang aking pakiramdam na may kinalaman ng aking pinsan sa pagkawala ng mga tao. Marahil ang pinagtatrabahuhan niya ay isang sindikato. Paano mo nasisiguro yun, Manong? Sinundan ko kasi siya eh. May kahina-hinala siyang ginagawa, kasamang ibang kalalakihan. Hindi ko mawari eh. Ngunit nararamdaman kong may masamang hangarin ng mga taong kasama ni Joshua. Habang naglalakad pa uwi, ay napansin ni Dino na may itim na sasakyan na huminto sa bandang talahiban. Inabot sila ng dilim, kaya't hindi sila napansin ng mga taong sakay ng kotse. Nagtago sila sa mayayabong na damuhan upang sipatin kung anong gagawin ng mga tao roon. Bumungad sa kanilang paningin ang mga taong nakasuot ng itim na bumaba ng sasakyan. Kinanadkad ng mga ito ang tatlong kalalakihan na nakatakip ng telang itim ang mga ulo. Kaya pala madalas kong nakikita may dugo sa mga damo. Akala ko ipagmamayari ng mga hayop sanhin ng pangangaso. Sinundan nila ang mga kalalakihan. Nagulat sina Buyong at Isay sapagkat may sikretong kuweba roon na tinatabunan ng mga baging at mga talahib. May maliit na lagusan. Sa tinagal-tagal nilang naninirahan doon ay hindi nila ito napuntahan. Naku, may lagusan pala riyan? Ngayon ko lamang nalaman ah. Ako rin eh. Ano kayang gagawin nila riyan? Nagpupumigla sa mga bihag. Ngunit malakas na suntok ang pinakawala ng isang lalaki na tumama sa tiyan ng lalaking kanilang dinukot. Kaya't namilipit ito sa sakit. Kinaladkad nila ang mga ito patungo sa loob ng kuweba. Marahil miyembro sila ng kultong awang na sinasabi ni Ka Abner. Hinaan niyo lang ang boses niyo. May lalaki pang nandun sa loob ng kotse. Baka marinig tayo. Pumasok sa loob ng kuweba ang mga kalalakihan kasama ang kanilang mga bihag. Kaya't dahan-dahang lumapit ang tatlo sa itim na van at marahang binuksan yun ni Dino. Ngunit laking gulat niya nang magtama ang kanilang mga mata ng driver.
Joshua? Anong ginagawa mo rito? Bahagyang napatras si Dino nang biglang nagbago ang anyo ng pinsang si Joshua. Matalim itong nakatitig sa kanya na ang mga matay nagbabaga. Tinubuan rin ito ng mga balahibo sa noo na maihahalin tulad sa isang hayop. Bigla siyang sinakal ng lalaki hanggang sa mamilipit siya sa sakit. Joshua, ako to si Dino. Pinsan mo ko. Ngunit tila hindi pa rin siya naririnig ng lalaki at patuloy siyang sinasaktan nito. Ilang sandali pa'y malakas na pinukpok ni Isay ang ulo ng lalaki gamit ang malaking bato. Kaya't nabitiwan nito si Dino. Hindi ba't ang sabi mo demonyita ang tiyahin mo? Pinsan mo yan, anak ng demonyita. Kaya demonyo rin yan. Sinasaktan ka nga nila noon, di ba? Kahit magpakilala ka pa sa kanya, hindi pa rin maaawa sa'yo. Itali na natin siya bago pa manumbalik ang lakas niya. Imbis na tulungan ng binatilyo ang kapatid, ay naghalungkat ito ng mga gamit sa loob ng kotse. Hanggang sa may makita siyang bag na punong-puno ng salapi. Tingnan niyo, ang daming pera. Naku, sandamakmak na sardinas ang mabibili ko nito. Ang sabi ko, tulungan mo kami rito. Ibalik mo yan. Hindi sa atin ang pera. Wala kang pahintulot sa may-ari kaya hindi mo maaaring kunin. Ay, sayang naman. Sige, pagpapaalam ako para makakuha ko rito. Humarap ang binatilyo sa nanghihinang si Joshua at tinanong ang lalaki kung maaari niyang kunin ang mga pera. Dahil nahihilot nakakaramdam ng sakit ng ulo, ay napatango ito na ikinatuwa naman ni Buyong. Ayan, Isay. Nakita mong tumango siya, di ba? Kaya't pumayag siya. Sa akin ang mga perang to. Makakabili na ako ng isang sakong sardinas. Ay, ewan ko sa'yo. Tulungan mo muna kami rito. Mamaya tubuon ka na ng kaliskis sa kakasardinas mo riyan. Mapagkamalan ka pang syokoy. Nagtulungan silang hilahin ang katawan ni Joshua upang ikubli sa talahiban. Pinulupot nila ang baging sa katawan ng lalaki. Sa gayon ay hindi ito makatakas. Batid kong isa na rin siyang mangalok ng aswang, Manong. Marahil sumali na siya sa grupo ng mga lalaking yun. Ang pagiging aswang may ipapasa sa pamamagitan ng laway at ritual. Isa silang kulto ng mga aswang sa pagkakaalam ko. Nagsasagawa sila ng alay upang mapalakas ang kanilang kapangyarihan. Ang dugo ng kanilang mga biktima, inaalay nila sa Diablo na siyang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan bago nila lantakan ng mga lamang loob. Hindi ako makapaniwala na sumapi si Joshua sa kanila. Kaya pala may natatagpo ang patay na baboy sa baboy ni Tia. Ako palagi napapagalitan. Siya pala may kagagawan nun. Halina kayo, tignan natin kung anong ginagawa nila sa loob ng kuweba. Gamit ang patalimay binutasan ni Dino ang mga gulong ng kotse. Hinila ni Isay si Buyong dahil patuloy pa rin itong naghahalongkat ng mga gamit sa loob ng sasakyan. Ano ka ba, Buyong? Tigilan mo na nga yan. Hindi pa ba sapat ang perang nakuha mo? Baka marami pa dyan eh. Sayang naman. Pakamot ulong usal ng binatilyo sa kapatid. Ilang sandali pa'y dahan-dahan nilang tinungo ang kuweba. Hindi nila lubos maisip na may sikretong kuweba roon na naging lungga ng mga mangalok na aswang. Minsan lamang sila napapadaan sa lugar na yon. Tanging ang liwanag na nagmumula sa ginawang siga ang nagsisilbing ilaw sa loob ng kuweba. Kabilugan ng buwan, kung kaya't batid nilang malakas ang puwersa ng mga kampo ng kadiliman. Nagsagawa rin ang mga ito ng ritual. Pinahiga nila ang mga bihag sa sahig. Naaanino nilang kumuha ng kutsilyo ang isang lalaki at hiniwa ang leeg ng bihag nito. Hindi magawang makasigaw ng biktima dahil sa busal nito sa bibig at nakatali ang mga kamay at paa. Lumuluhod ang mga kampo ng kadiliman habang nakaharap sa ribultong may sungay at nagbabaga ang mga mata. Umuusal sila ng dasal ng paulit-ulit. Unti-unting nagbago ang mga itsura ng kalalakihan.
Biglang kumulubot ang mukha ng mga ito at naging mabalasik. Lumalabas ang matatalim at nakausling mga ngipin. Pinatakan ng mga alok na aswang ng dugo ng biktima ang rebulto. Bago nito sinipsip ang lumalabas na dugo sa hiniwang leeg ng biktima. Tila nasasaid na nito ang dugo ng bihag dahil sa namumutla na ito bago niya binitiwan. Agad itong sumenya sa mga kasamahan na maaari na nilang pagsaluhan ng laman ng biktima. Ang mga tao talaga, madaling malinlang gamit ang salapi. Ang salapi ang siyang kumukontrol sa kanila. Malakas na humalakhak ang leader ng mga mangalok na aswang. Humarap itong muli sa rebulto at umusal ng dasal. Napatampal ng bibig si Buyong nang makita ang ginagawa ng mga aswang sa bangkay. Halos masuka siya habang takam na nilalantakan ng mga ito ang laman ng biktima. Niluray-luray nila ang bahagi ng katawan. Nakita pa nila kung paano basagin ng isang aswang ang bungo ng biktima at sipsipin ang utak nito. Manong, hindi ko na kaya. Umalis na tayo rito. Parang hinahalukay ang sikmura ko. Lalabas na sana siya, ngunit bigla siyang nadulas mula sa kanyang kinatatayuan nang maapakan ng bato. Kaya't lumikha ng ingay ang mga batong nagsilaglagan na kanyang nasandalan. Napahinto sa pagkain ng mga aswang at nabaling ang atensyon ng mga ito sa pinagmulan ng ingay. May mga tao. Hulihin sila at dalhin dito. Nakita sila ng leader ng mga aswang, kaya't inutusan nito ang mga kasamahan. Dahil nagsiksikan sa maliit na lagusan, ay nataranta silang tatlo. Kaya't hirap silang makalabas dahil sa naipit nila ang isa't isa. Aray, ano ba yan? Mauna kang lumabas, Isay. Nariyan na sila, baka maabutan nila tayo. Ikaw tong sumisiksik sa amin eh. Ikaw ang maunang lumabas. Yan kasi ang bitbit mong bagan sa gabal eh. Hinablot ng mga alok na aswang si Buyong, kaya't kinaladkad nito ang binatilyo sa loob ng kuweba. Ngunit maliksi siyang hinila ni Dino, kaya't tanging ang bag na naglalaman ng pera ang nakuha ng aswang. Manong, ang pera ko! Pambili ko pa yun ng sardinas. Mas importante pa ba yan kaysa sa maligtas ang buhay mo? Tayo na! Hayaan mo na ang perang yan! Umihikbing tumakbo palabas ng kuweba si Buyong. Ngunit laking gulat nila nang biglang humarang ang aswang na si Joshua sa kanilang harapan. Akala nyo ba'y makakatakas pa kayo? Isasama namin kayo sa mga taong yun. Tinutukan ng barel ni Joshua sa ulo ang pinsan at ang magkapatid. Kaya't lumakad ang mga ito patras patungo sa loob ng kuweba. Ikaw na bata ka. Mukha kang pera. Ayan, sa'yo na. Ngunit ang kapalit niyan ay ang iyong buhay. Isinaboy ng aswang sa mukha ng binatilyo ang sangkatutak na pera. Namilog ang mga mata ng binatilyo dahil nagkalat yun sa sahig. Ibibigay mo sa akin tapos papatay mo rin naman ako. Anong silbi pa nun? Nag-iisip ka pa ba? Malakas na sinipa ni Isa yung hawak na baril ng aswang na si Joshua, kung kaya't tumila po nito. Kinuha niya ang sandatang kris sa tagiliran at iniwasiwa sa harapan ng kalabang aswang. Nagngit-ngit sa galit ang aswang dahil sa ginawa ng dalagita. Inilabas nito ang mahabang dila upang wakwakin ang tiyan ni Isay. Ngunit maliksi itong nakailag at ang kasamang aswang nito ang tinamaan. Malakas siyang hinataw ng dalagita gamit ang patalim, kaya't pumalahaw ito ng matamaan sa kamay. Paulit-ulit siyang inundayan ng saksak ni Isay sa kamay hanggang sa maputol ito. Sige, lumapit ka pa! Para parehas na maputol yung kamay mo! Nailabas muli ng aswang ang kanyang dila
Ngunit maliksing nakailag muli si Isay at tumama yun sa bato. Walang pagdadalawang isip na tinabas ng dalagita ang dila nito at itinarak ang patalim sa dibdib ng aswang na si Joshua. Wala pang aswang maaaring manakit sa akin! Hindi ikaw ang makakatalo sa akin! Paulit-ulit na sinaksak ng dalagita ang patalim sa katawan ng kalabang aswang hanggang sa bumulagta ito sa lupa at binawian ng buhay. Maging si Dino at Buyong ay nakipaglaban sa mga mangalok na aswang gamit ang kanilang bolo. Palipat-lipat na tumatalon-talon si Buyong sa mga bato habang iniilaga ng pagsugod ng aswang sa kanya. Akin na yung pera! Sinasayang mo lang habang kami halos mamatay na sa paghahanap buhay upang makakain. Kunin mo kung kaya mo. Yun ay kung mabubuhay ka pa. Kapalit ng perang ito. Inilalayo ng aswang ang bag sa binatilyo, dahilan ng pagkainis ni Buyong. Sakaling hindi ako makakain muli ng sardinas kapag nawala ang perang yan, pagsisisihan mo! Akin na yan! Tumatawa pa ang aswang habang inilalayo ang bag sa binatilyo. Ikinasa nito ang baril at itinutok kay Buyong. Ngunit bago pa man ito makalabit ang baril, ay binato ni Isay ang kamay nito. Kaya't nabitiwan nito ang baril. Dahil sa inis ay agad na tinusok ni Buyong ang mata ng aswang gamit ang patalim. Ngunit inilabas nito ang mahabang dila at pinulupot sa bewang ng binatilyo. Malakas nitong ibinagsak si Buyong. Mabuti na lamang inaagaw nito ang bag ng pera. Bago pa man siya bumagsak sa batuhan, ay nasalusan ng bag na naglalaman ng salapi. Malaki talagang naitutulong ng pera, maging sa aking kaligtasan. Natutuwang sambit ng binatilyo. Bumangon siyang muli at binalikan ang namimilipit sa sakit na kalabang aswang. Walang awa niyang inundayan ito ng saksak sa katawan at ginilitan ng leeg. Ilang sandali pa'y bumagsak ito sa lupa at nawalan ng buhay. Agad niyang kinuha ang backpack at isinuot. Batid ni Puring na nasa panganib ang buhay ng kanyang mga kapatid, kaya't nagsagawa siya ng ritual at dasal upang gabayan ang mga ito. Sa ilalim ng kabilugan ng buwan, itinataas ni Puring ang dalawa niyang kamay habang nananambitan. Nagpausok din siya ng kamangyan upang maitaboy ang negatibong enerhiya na bumabalot sa kapaligiran. Samantala, hinataw ni Dino ang mahabang dila ng mangalok na aswang na akmang pupulupot sa kanya. Hindi niya maipaliwanag ang liksi at lakas na kanyang nararamdaman habang nakikipaglaban sa mga aswang. Malakas na palahaw ang pinakawalan ng mangalok na aswang nang ibaon ng binata ang patalim sa tiyan nito. Ibahin mo kami! Namumuhay kami ng patas! Hindi tulad ng mga gahaman at makasarili ng mga miyembro nyo! Patuloy na hinalukay ng binata ang tiyan ng aswang hanggang sa dilat ang mga mata nito na unti-unting binawian ng buhay. Sumampa ang lider ng mangalok na aswang sa mataas na bahagi ng bato sa loob ng kuweba. Umusal ito ng orasyon na siyang ikinatakot ni Dino. Umihip ang malakas na hangin. Kasabay nun ay naririnig nila ang mga atungal ng mga hayop sa labas ng kuweba. Nadidinig din nila ang mga takbuhan. Wari niya ay tinatawag nito ang mga kasamahan upang magkaisa sa kanilang ritual at paghasik ng lagim. Naku, tinatawag niya ang kanyang mga kauri. Sa pamamagitan niyan, inuutusan niya sa lakayin ng mga itong mga tao. Natatakot ako sa kaligtasan ng ating mga katribo. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Alam ko makakayanan nilang iligtas ang kanilang mga sarili. Walang kasama na magwawagi. Manalig lamang tayo sa may kapal. Alam kong iba ang pinaniniwalaan nyo. Ngunit hindi tayo pababayaan ng dakilang lumikha. Akala nyo ba'y makakalabas pa kayo rito ng buhay? Katulad ng mga sakim na taong yan, ibabaon ko kayo sa limot! Itiko mo yung bunganga mo!
kung wala ka namang sasabihin na mabuti. Inasinta ni Buyong ang lider ng mga alok na aswang gamit ang tirador. Ngunit tumambling-tambling ito sa ere upang iwasan ang mga balang pinakawalan ng binatilyo. Bago pa man ito makalapag sa lupa, ay malakas na inihagis ni Dino ang bolo patungo sa ulo ng lider ng mga aswang. Ilang sandali nandilat ang mga mata nilang tatlo nang tumama sa bungo ng mga alok na aswang ang patalim. Bahagya silang natahimik at nagkatinginan. Nako, ang galing mo talaga, Manong. Bilib na talaga ako sa'yo. Nangingisay na bumagsak sa batuhan ang katawan ng mga alok na aswang. Nilapitan siya ni Dino at hinugot ang patalim na bumaon sa bungo ng kalaban. Dito na lamang nagtatapos ang kasamaan mo! Gamit ang dugo ang patalim ay pinuto ng binata ang ulo ng mga alok na aswang at inihagis sa nagbabagang apoy. Nagngingit-ngit sa galit ang mga kasamahan ng aswang, kaya't sinugod nila ang magkapatid na Katutubo at si Dino. Pinulupot ng mga ngalok na aswang ang dila nito sa leeg ng binata at kinilapat ito ang matatalim na kuko sa mukha ni Dino. Ngunit laking gulat ng aswang nang bigla siyang tuklawin ng mga ahas hanggang sa mabitiwan niya ang binata. Tinatanggal niya ang mga ahas na kumakagat sa kanya at inihagis. Ngunit bumabalik pa rin ang mga ito upang siya'y kagatin muli. Kahit isang tuklaw ng ahas ay walang natamo si Dino. Ngunit ang kalaban niyang aswang ay pinapak ng mga ahas na nagdulot ng maraming sugat. Mabilis na kumalat ang lason sa katawan nito, sanhi ng kamatayan. Maging sina Isay at Buyong ay hindi sinaktan ng mga ahas. Bagkos tinutulungan pa sila sa pagsugod sa mga kalaban. Tinuklaw ng isang ahas ang mata ng mga alok na aswang na lumalapit kay Isay, kaya't umalingaw-ngaw ang sigaw nito sa loob ng kuweba. Hindi makapaniwala si Dino sa kanyang nasaksihan. Marahil sa tulong yun ng batong mutya ng ahas na kanyang tangan. Nagapi nila ang mga ngalok na aswang. Kabilang na roon ang pinsan na si Joshua. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Kung hindi dahil sa inyo, ginawa na kaming pulutan ng mga aswang na ito. Yumuko ang mga ahas sa harapan ng binata. Wari nagbibigay galang sa kanya. Ilang sandali pa ay nagsipulasan ng mga ito at lumabas ng kuweba. Patay na rin ang mga taong binihag ng mga mangalok na aswang dahil sa balang bumaon sa mga katawan nito. Lumabas ng kuweba sina Dino at ang magkapatid na Katutubo. Dali-dali silang lumakbay patungo sa kanilang tinitirhan. Sa daan ay naririnig nila ang mga kaluskos sa paligid. Naaaninaw nila ang mga ahas na gumagapang na sumasabay sa kanila. Manong, tila ginagabay nila tayo. Batid nilang nasa pangarib ang buhay natin. Sana maging ang mga kasamahan nating Katutubo kanilang tinulungan, kagaya ng pagsagip nila sa ating buhay. Malayo pa lamang nakita nilang maraming mga ngalok na aswang na siyang sumusugod sa mga kabahayan ng mga Katutubong Teduray. Maging si Kapuring ay nakikipaglaban sa mga ito. Bago pa man masaktan ng mga ngalok na aswang si Kapuring, ay maliksing kinagat ng ahas ang bibig ng aswang. Kaya't naudlot ang pagbuka nito ng kanyang bibig. Pumulupot din ang dalawang ahas sa leeg nito ng mahigpit hanggang sa malagutan nito ng hininga. Nagulat si Dino nang biglang may lumundag na aswang na nagkukubli sa puno. Nagpagulong-gulong sila sa talahiban. Wala ka ng kawala ngayon. Ipaparanas ko sa iyo kung paano mamatay. Naagaw nito ang bolo ng binata at pangising itinaas nito ang patalim upang hatawin ito sa ulo. Ngunit may kamay na pumigil sa aswang at malakas siyang hinablot upang mailayo sa binata. Itinarak ni Kapuri ang sibat sa leeg ng aswang. Sumisirit pa ang dugo nito.
Pilit pa itong hinihila ng mga alok na aswang upang matanggal ang bumaong sandata sa leeg nito. Ngunit bumulagta ito sa talahiban na naliligo sa sariling dugo. Maging ang mga katutubong teduray ay nagtaka dahil hindi sila sinasaktan ng mga ahas, kundi ang mga aswang na sumasalakay sa kanila. Dahil sa taglay na mutyang bato ng ahas na tanga ni Dino, ay iniligtas sila ng mga ahas. Animoy nag-uusap-usap ang mga ito sa pamamagitan ng kanilang mga nagsisilabasang mga dila. Nang mapagtagumpayan na mapatay ang lahat ng mga mangalok na aswang, ay bumalik rin ang mga ahas sa kanilang tirahan. Walang sino man sa katutubo ang kanilang sinaktan. Maging si Kapuring ay nagpasalamat sa mga ahas na tumulong sa kanila. Kinabukasan ay nagimbal ang mga katutubo dahil ang iba sa mga mangangalok na aswang na napaslang ay kanilang nakikilala. Kasapi ng sundalo ang dalawa sa mga ito na nakilala ni Erion. Hindi makapaniwala ang katutubo na ang taong kanyang kaibigang sundalo na bumibisita sa kabundukan ay kauri ng mga mangalok na aswang na siyang naghahasik ng lagim sa kanilang lugar. Ipinagbigay alam nila sa mga otoridad ang pangyayari. Kaya't nadiskubre ng mga ito ang kultong naging pasimuno ng pasugalan na siyang dahilan ng pagkawala ng mga tao. Simula nang mamatay ang mga mangangalok na aswang ay wala nang napapabalitang nawawala sa bayan. Maging ang mga katutubo ay namuhay ng payapa. Si Dino'y napasama sa missing na nakita niyang nakapaskel sa poste. Napalingon lamang siya dahil hindi niya sukat akalain na may maghahanap pa sa kanya, sapagkat ni isa sa kanyang pamilya ay hindi man lamang siya kinumusta kung maayos ba ang kanyang kalagayan habang nagtatrabaho sa babuyan ng tiyahin. Nagpaparamdam lamang ang kanyang mga kapatid kung manghihingi ng pera. Umuwi siya sa kanilang baryo upang magpakita sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Labis ang tuwa ng mga ito nang makita siyang buhay at hindi napasama sa mga taong natagpuang luray-luray ang katawan sa talahiban. Ngunit napagpasya ni Dino na manatiling manirahan kasama ang mga katutubong teduray, sapagkat doon niya naranasan ang payapa at masayang buhay. Humahango si Buyong habang karga-karga ang isang karton ng sardinas sa kanyang likod. Magpahinga muna tayo. Pagod na ako. Ang bigat din pala nito. Ginusto mo yan, di ba? Kaya kayanin mo. Para makakain ka ng pinapangarap mong sardinas, di ba? Kaya pa ba, Buyong? Meron pa rito, oh. Mauumay ka rin sa pagkain ng sardinas hanggang sabihin mong, "Tama na! Ayoko na!" Nagsimula na silang maglakbay patungong tuktok ng bundok, sapagkat naghihintay na sa kanila ang mga kasamahang katutubo. Sabik na matikmang muli ang delata na dala ni Buyong. Maging si Erion ay dumayo pa sa kanilang baryo upang ibalita ang nangyari sa kanila. Nakasalubong niya sila Dino kaya't tinulungan na lamang niya si Buyong sa pagbubuhat ng mga delata gamit ang perang nakuha niya sa mga mangalok na aswang. Sa pagkakataong ito, may mga bagay tayo na ipinagwawalang bahala, ngunit sa iba ay napakahalaga. Matuto tayong magpahalaga kahit sa simpleng bagay. Madalas tayong nagrereklamo, ngunit hindi natin naiisip na may mga tao pa palang higit ang pinagdadaanan kaysa sa atin. Niwala pa nga sa kalahati ng kanilang paghihirap. Naway matuto tayong makontento, magpasalamat kung anong meron tayo, sapagkat ang labis na paghahangad ng salapi o anumang bagay ay nakakasama, lalo na kung nanloloko na tayo ng kapwa. Wakas.